po, let us all pray para sa message ng Panginoon sa umagang ito. Oh Lord, we praise you, we thank you for this wonderful time you have given to me, to us, Lord, to hear your wonderful message, oh God. And continue to anoint us, lead us, let your Holy Spirit be upon us, oh God, so that we'll be able to know your word, to know your message, and to encourage us to keep our faith on you and depend on you in whatever we do. We entrust this day, oh God, this hour, this time to you, and we give all the glory and praises to you. Cover me with your most precious blood, O God, at ang cross mo ang makita sa harapan, hindi ako, Panginoon, hindi ang kagalingan ko o ang kahinaan ko, kundi ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang pag-ibig mo, at ang paggabay mo sa aming buhay, O God. We entrust to you our lives, O God, and we give this time all the praises, glory, only to your name. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen, amen. Sabi po ni Ate Shirley talaga kasi, ang topic natin, na dahil kababaihan man po ngayon, ang message po na binigay ng Lord sa akin ay, sabi, the blessing of dependence. Yan. So, una pa lang, ayan, ang ganda. Nakita ko po yung word ng Panginoon sa Ruth. Ayan, pag-aaralan natin po sa umagang ito. Oops, tingin kayo lahat. Wag ko kayo mag-alala, 3 pages lang to. Hindi tayo aabot ng kinabukasan. Baka hanggang ating gabi. Joke. So, the blessing of dependence. Ano ba yung dependence? Mahirap po. Una ko palang nabasa yung topic. So, paano ko explain to? Paano ba, Lord, ang nais mong ipakita sa amin dito na what is the blessing of dependence? Umpisahan natin sa meaning of dependence. Sabi po dito, dependence, ayan, the blessing of dependence. Dependence meaning reliance on, need for, seeking support from, leaning on, clinging on, and lastly, ito yung pinakagusto ko dito. Trusting in, faith in, confidence in, belief in, to who? To our Lord Jesus Christ. Yan po yung dependence na pag-aaralan natin. Marami tayong mga bagay na ako lang, kaya ko to, ito ako, gagawin ko to, puro ako. Pero this time, kung ano man yung gagawin natin, kung gusto natin ng blessing, we will depend on God. And that is to depend on our Lord Jesus Christ. Amen. So, syempre sa message ng God, ito yung title natin for this morning. Dahil kababaihan, medyo sobrang struck po sa akin yung message ng buhay ni Ruth. Ayan. The title of the message for today is Ruth, a woman of God with a noble heart. Ruth 3:11. Yan. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of a noble character. Ayan. Si Ruth po ay, para po nating susubaybayan yung teleserye ni Ruth. Sa episode 1, dito po, nagkaroon ng famine, hindi ho ba sa Moab. Pero, let me focus muna on the word of God na sinabi doon. Ruth has a noble character. Sabi niya. Ang sinasabi doon, all the people of my town know that you are a woman of a noble character. Sige po, pag-aralan natin yung noble para mas maintindihan yung nating lahat. Ako rin sobrang na-amaze sa message ng God. Dahil di ako magaling sa English, but God gave me this wisdom na, sige, aralin mo pa para ma-share mo kung ano yung message ng God. And according kay Google, noble character signifies a combination of a moral excellence, integrity, and virtuous behavior. Nababasa niyo po ba? Pag noble ka, sabi ni Google, yan, meron kang excellence, integrity, virtuous behavior. Alam niyo po yung virtuous? Ano po yun? Ako din, inaral ko din. Medyo hindi nga ako magaling sa English eh. Pero si virtuous po, someone na gumagawa ng lahat ng bagay na tama. Sige, simple example, hindi siya naninigarilyo, hindi siya nagsusugal, hindi siya umiinom ng alak, mga ganun ba? So, virtuous siya. So, parang
she can walk or he can walk with the head held high sa mga tao makakasama. Kasi righteous siya, o he's doing right sa kahit anong bagay na ginagawa niya. At in the Bible, ito po ang sabi dito, a core aspect of a noble character is the fear of the Lord. Ito po yung gustong-gusto ko. Kala natin kung ano lang yung noble, but importante at nakikita natin sa Biblia ang sinasabing being in a noble character is the fear of the Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sabi ho yan ng Bible. And this, which translates to deep respect and reverence for God. Yun eh. Kapag meron kang takot sa Panginoon, ibig sabihin, nire-respeto mo ang Diyos, ina-acknowledge mo ang Diyos, at binibigyan mo siya ng galang sa lahat ng ginagawa mo. And sa lahat ng aspect ng buhay mo. Yan po ay sabi sa to a live and active life. Yan. Medyo kumuha ho tayo ng mga meaning dyan. And ito pinakamaganda. Ito totoong meaning to. Dahil ang Bible po, di ba, written in Greek before, tayo po ay nabuhay. So, kunin natin yung meaning ng noble sa Greek word. It is translated as, hindi ko mabasa yung pero Eugenes. Yun po talaga yung pronunciation. Hinanap ko rin po yung paano i-pronounce. Eugenes. Ang ganda po pala pangalan ng Eugene. Pag may mga classmate ako pangalan, yung pala yun. So parang ako lang naisip, maganda palang ipangalan sa anak. Eugene, a noble character. Yan. Pero pag sinabing Eugene, sa literal meaning po sa Greek noon, ito ay well-born, a noble birth, a noble race, ibig sabihin, someone's social standing due to their family lineage. So, ano ba yung mga noble character? Pag nakita natin ganito yung pagkakarinig natin sa special standing, noble race, ito yung mga royal people. Sila mga Queen Elizabeth, di ba? Queen, sino ba yung namatay? Diana, mga ganon. So, kilala natin, sila yung powerful, sila yung matataas ang katungkulan sa lipunan. Yun yung noble kung tawagin nila. And another Greek term, sabi po dito, doon muna tayo sa figurative meaning, sabi dito. Sa figurative meaning, yung, hindi siya literal, syempre, sinabi ng figurative. Yung meaning nito is generous. Oh, wow. Ayan, iisipin natin na si Ruth tinawag noble woman. Yan, she is generous. And sabi dito, high-minded, open-minded. So, marami malamang dito, may term natin sa hindi open-minded, makitid ang utak, yung makitid ang understanding. I don't know kung nandun pa yung character natin. Pero mas gusto ng Lord, di ba, na magkaroon tayo ng open-minded. Ayan. Honorable, ito po siya, honorable, having a good reputation. Yan. Sa Greek, ang other term ng noble is semnos. Ayan. So, siya sa figurative, it is called semnos. Yan din. Ang meaning niya ay honorable, respectable, decent, and dignified. So, halos pareho, hindi ba? And that is Ruth sa book ng Ruth. Okay? Ito na yung magandang meaning ng noble character. Sa historical content, the concept of nobility in ancient Greece often involved both birth and character. Ayan, magka-join pala yun. Being a noble birth is often associated with certain privileges and responsibilities. However, the term noble could also be applied to individuals who, regardless of their birth, demonstrated admirable qualities. Ayon. Ito po si Ruth. Yan po yung pag-uusapan natin. Hindi siya tinawag na noble dahil kabilang siya sa high class society, kabilang siya sa mga hari, sa mga reyna, pero tinawag siyang noble because he's an individual who, regardless of their birth, demonstrated admirable qualities. So pag-aaralan natin yung mga admirable qualities na meron si Ruth sa umagang ito. Yan. Purihin ang Panginoon. The title of the message for this morning, Ruth, a woman of God with a noble heart. Yan. Sa Ruth 3:11, balikan natin po siya. Yan. Paki-show mo yon sa yung verse na to. Basahin po natin ito ng by heart. Yan. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you
all you ask. All the people of my town know that you are a woman of a noble character. Ayan. Pag nilay-nilayan natin, ano ba yung noble character na meron si Ruth? Number one, ang unang-unang bakit madaging noble character, Ruth was called with a noble character because she has dependence on God's plan and purpose. Ayan. Ang ganda, no? Sabi doon, Ruth depend on God's plan and purpose means acknowledging that you are completely reliant on God for everything, including your decisions, family, finances, and even your very breath. Si Ruth, ganun ho yung ginawa niya. Nagtiwala siya sa Panginoon sa ginawa niyang desisyon sa buhay niya. At sabi dito, dependence, balik po tayo dun sa meaning ng dependence, sabi, acknowledging that you are completely reliant on God on everything. Everything meaning, wala akong matitira, wala kang itatabi na hindi, kaya ko to. Hindi, meron naman akong pera para dito, bahala ako dito. So, wala. That means hindi ka nagde-depend completely, not entrusting God everything. But Ruth, pinakita niya yon sa action na nag-trust siya sa Panginoon. And she relied on God's plan and purpose. Ayan, sabi dito, even in your own breath. Di ba parang, isipin nga ho natin, totoo naman, di ba? Pagising natin sa umaga, alam ba natin na magigising pa tayo? O di ba? Parang, kung walang hangin, kung wala ang Diyos, kung walang binigay ang Diyos para sa atin, makikita pa po ba natin yung pagsikat ng araw sa umaga? And that is really depending on God in everything we do. And even in our breath, sa ating paghinga, sa ating pagising sa umaga. And Ruth is a perfect example of how dependent she is on God's plan, purpose for her life. She insisted to go with Naomi. Ito na yung magandang part dito sa episode 1. Ruth 1:16, ito po, kung paano nagdepend si Ruth sa God's plan and purpose sa kanyang buhay. Sabi doon, sige po, paki-flash mo yung Ruth 1:16. May mga Bible po kayo. Ayan, sabi doon. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Si Ruth po, napaka-firm niya. Sige, balikan muna natin ng konti, Si Ruth ay isang byuda, yan. Meron siyang biyanan, yan, na mabait, yan. Kaya mamaya, magtatanong po ako sa inyo, sino po dito ang may mga biyanan? Raise your hands, please. Oy, ba't iiyak kayo? Huwag kayong mag-ala, di ko lalaglag may mga biyanan dito. Tapos, si Ruth po, siya, pero ang ganda ng samahan nila ni Naomi, yan. At sa panahong yon, di ba, alam ko na takil na rin to ni Pastor, nung Women's Month din. Sabi, di ba, may famine, may taggutom doon sa Moab. And si Ruth, pinakita niya na hindi niya iiwanan yung kanyang biyanan. Love niya yung biyanan niya. Share ko lang. Uy, ako po yung pinagpala sa biyanan. Uy, love. Mabait po yung biyanan ko, promise. Actually, ang sabi ko parati sa asawa ko, alam mo, pinagpala ka sa lalaking lahat. Kasi sabi ko, nakausap ko ang nanay mo bago kita sagutin. Yun. Kasi Christian po sila. Ayan. So, yung nanay niya ay napakabait po. The whole time ng first time ko makilala, siya, yung puro more on God yung pinag-uusapan. And I like that. Siyempre, ewan ko kung familiar po kayo. Alam niyo po ito, mga nanay, mga tatay, yung mga bagong couple. Di ba ho, sa buhay natin, pag magde-decide tayong mag-asawa, ayan, Ma'am G, yan. I-consider natin ang biyanan. Tama po ba ako? Ayan, tama. Ayan. So, hindi mo dapat i-chapwera yun sa pagdedesisyon. Hindi po ako naggagaling-galingan, pero mapalad po ako, biniyayaya ako na mabait na biyanan. And that point na magkakwentuhan kami
yung Christian life nila as a family. Sabi ko, ito na yun, Lord. Binigay mo na to para sa akin. He is the one. Yeah, nakaping yun. Nakaping ho yun sa likod. Tinernuhan niya ako. Hindi niya alam, speaker ako. Naisahan ko siya. Kasi kung takot-takot na bashing ang gagawin sa akin. Alam niyo po, o sige, daglag kita ulit. Pag may care group po kami, mga sila Ate Evelyn, gaganon ho yan sa laptop para maki-epal, maghahay na gano'n. So, I mean, chinichika niya kung ano yung meron sa ginagawa ko every day. So, but then, nagtataka ako, natutuwa din ako kasi this time, nung ginagawa ko to, hindi siya nagchichika, promise. So, parang dinidinig ng Lord yung wag, sana wag, Lord. Sana, so, hindi niya alam. Pero I praise God na may mabait akong biyan. Si Ruth, ganun din. Yan. So, yung sinabi niya dyan, don't urge me to leave you or turn back from you. Where will go? I will go. Ayan, very striking po sa akin to. Where you go, I will go. The God's plan and purpose, hindi alam ni Ruth yun. Alam mo ba niya yun? Pastor, alam niya ba yun? Hindi ko alam, di ba? Hindi niya alam, di ba? Nag-isip ba siya bago niya sabihin yan? Sinabi niya ba na, pupunta ako dun sa Bethlehem. Bethlehem, di ba? Lilipat na sila eh. At sasama siya kay Naomi. So, episode 1 to. So, sabi niya, ewan ko ito yung nakikita kong dialogue niya sa present time. May party-party ba doon sa Bethlehem? Paano mag-enjoy doon? Parang gano'n, di ba? Sabi mo, naisipan niya, dito ba may milk tea ako maiinom? Kaya niyo bang walang milk tea, mga young people? Yan, sige, sabi niya pa, baka dito may Starbucks kaya. Di ba? Ano ba yung milk tea ni Mondre? Nakalimutan ko, title ng iyong So, gano'n, parang, yun. So, may mga ganun ba siyang mararanasan sa Bethlehem? Hindi niya tinanong yan, no? May isa pa akong tanong dun ba may online games? Mga young people, mag-e-enjoy ba kayo sa Bethlehem? O sasamahan niyo ba yung biyanan niyo kung walang online games? Sabi doon, may mga kumari ba ako doon na mga kamarites? Makakasama ko ba sila doon? Parang di masaya. Parang gano'n, di ba? Sa mga manugang. Kasama ba kayo sa biyanan? Parang ang hirap, no? Totoo naman mahirap. Totoo yun. Sana natin pag-usapan yan. Pero doon, may isa pa ako. Sabi doon, sa mga kalalakihan, may kumpare ba ako doon makakainuman pag sumama ako sa Bethlehem? Oops. Wala naman uminom dito, promise. Di ako sure. Tama ba? Oy, wala sumagot. Parang nahiya kayo aminin. Aminin. Pero I know, wala naman, di ba? Wala na naghahanap ng ganon. O, balik tayo sa young people. May mga barkada ba ako makakasama sa Bethlehem? But Ruth did not hesitate anything. Sabi niya, where you go, I will go. Parang ano pa yun, may action pa. Sugod mga kapatid. Para siyang si Andres Bonifacio doon sa pag-declare niya na, where you go, I will go. Antigas niya doon, di ba? Ano pa yung sinabi niya? Where you will stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God. Yun ang gustong-gusto ko sa last line. And your God, my God. Kaya ako na-meditate na si Ruth, hindi niya alam, pero nagtiwala siya sa plano ng Diyos at purpose ng Diyos sa buhay niya. Your God will be my God. Kasi yun. Nakita niya kung paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay ni Naomi. Kung paano ang Diyos ay gumagalaw at gumagawa ng kaparaanan para magpatuloy ang buhay. Sabi dito, she preferred not to leave her mother-in-law. And ginawa niya yung lahat para mapapurihan ng Panginoon. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Hindi niya alam kung ano yung purpose, kung bakit siya pupunta doon. But she depends on God. Amen. Ayan na, number 2 na. Ayan, mahaba-haba ho ba? Pasensya na. Ano pa to? 2 pa. Next, ang ating pong, teka lang, sabi nga po pala dito, sa C muna pala tayo. Bago po natin ilipat pala. Sorry, balik po tayo. Ayan. Sabi dito, dependence on God involves fully trusting God's plan, even when it's not clear or agreeable, and giving Him complete control of your life. Yan sa Ruth 1:17. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me
be it ever so severely, even if death separates you and me. Kaya po ba nating mamatay para sa ating biyanan? Pero this one, ang nakita ko po, nagdi-deal ang Lord sa puso ko. Yan. Oh, naiyak ako. Saan ba ako pupunta? Ano ba yung gusto ng Panginoon sa buhay? Parang this time, parang gusto ko ring i-shout out yan. Lord, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me. This time, sasabihin ko na yung age ko. Wag. Wala pang age reveal. Pero sinasabi ko po, medyo ako ay papunta na doon sa ano. Ay, ayoko sabihin. Sige na nga, sasabihin ko na. Marireveal na. Malapit na ako sa 60s. Yan Ito na yung sinasabi kong hindi ko sasabihin yung malayo-layo pa naman. Wag naman kayong Woo! Praise the Lord. Hindi, ang point ko is, pwede na akong mamatay. Yan. Bala ka na. Sa mga anak dating, pusa, aso, ayan, bala ka na dyan. Hindi, my point is, wag ganun. Oo nga pala, may iaanakin pa ako sa September na. So, ganun. My point is, I am ready to die for the Lord. Nahiya ako sabihin, pero hindi. I'm ready, really. Kung si Ate Shirley po naghahanda yan ng pang-tarpaulin niya, ako din po, nahiya lang ako magsabi, pero gusto ko picturean niyo ako ngayon. Baka ito na ho yung last ko baka hindi na ako makaulit. Hindi, ayoko pa. Basta my point, God, I'm grateful to God and I'm ready to die for Him. Yan po yung nag-strike talaga sa akin sa word niya ng book ni Ruth. Yan. Sobrang, hindi ko po to, sa totoo lang, hindi po kasama sa script ko to, pero sinasabi ko ngayon, praise the Lord. Yes, our life should involve fully trusting in God's plan and purpose in our life. Yun po yung gusto kong i-share this morning. Ruth never hesitated and insisted her strong will to come with Naomi, even to death. Ganyan po kalabing na manugang si Ruth. Her statement with confidence and very confident that God is in control in her life. Ganun po ako. Let me share this with you. All my life, all these years, I allow God to control my life. Wala hong ibang dapat magkokontrol sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Trabaho man yan, kaibigan man yan, asawa man yan, family man yan. Don't ever, never ever let those people control your life. Only God. Please. Yan po ang nais na iparating ng Panginoon sa atin. And last, dun sa dependence on God, God's plan and purpose is still the best. Please bear in mind, yung Jeremiah 29:11, wag na natin po siyang magtatagal pa. Pero alam natin yun, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and plans to give you hope and a future. So, pangahawakan natin ang pagkontrol ng Panginoon sa buhay natin. And He will give us the best future. Yan. And sa Romans 8:28, makakaranas man tayo ng mga pagsubok, problema, keep on trusting God. Sa Romans 8:28, sabi doon, sige, at pakishow mo. Mukhang gusto kong ipagdiinan to. Kasi alam ko, meron sa atin, I'm sure, na dapat sabihin natin kung may problema man kayo. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have called according to His purpose. Amen. Tinawag po tayo ng Panginoon. May purpose tayo in life. And everything na nangyayari sa ating buhay, God works together for good. Para sa kabutihan natin yan. Huwag po tayong mag-alinlangan na, Lord, ako na naman ang may problema. Ako na naman ang walang pera. Ako na naman ang walang trabaho. Everything works together for good. Bibigyan kanya ng trabahong maganda. Kwento ko ba? Dadahaba pa. Ilang minutes po ba ako? Hanggang kaya pa ba? Kaya pa. So, may isa pang point. Sige, gusto ko lang i-share yung all things work together for good. Ito po yung kasama nung Di ba paborito natin yung kanta ni Don Moen ba yun?
God is good all the time. Yan, may kanta pa, no? Yan. So, all the time, God is good, di ba? Yung kwento po, nakita ko lang to sa Reels. Hari siya, mahilig siyang mag-hunt. Yan. So, meron siyang alagad na kasama. Ay, nabasa nyo na to, huwag kayo maingay. Pero konti lang, biigsian lang natin. So, hunter siya, punta sila sa gubat, hari siya, ganun. Nag-hunt sila ng mga hayop sa gubat, hindi ko na maalam, whatever. So, nag-hunt sila, lahat, mga ibon, ganun. Punta sila, lahat, ginagawa nila. Nakabalik sila dun sa kaharian nila, okay, marami silang dala. Tapos yung soldier niya o yung kanyang kanang kamay o alagad, kasunod niya sa lahat ng ginagawa niya, tumutulong sa kanya, lahat. And pagbalik nila dun sa kaharian nila, parang may hindi magandang nasabi yung hindi ko na maalala yung exact na incident para parusahan nung hari yung kanyang kanang kamay sa mga ginagawa niya. Madalas pala yung kanang kamay niya, pag naka-shoot sila ng mga animal, God is good all the time. Yan. Tapos, kung mga 10-10, God is good all the time. So, ang dami. Pagdating nila sa kaharian, God is good all the time. Tapos, ayan, may isang moment na mayroon siyang sinabi, alam ko naka-offend sa hari, parang, ang galing ng Diyos, parang inasintabi niya yung galing ng hari. So, na-offend si hari. Bakit mo sinabi yun? Ako yung magaling dito. Bakit yung Diyos mo ang sinasabi mong God is good all the time? Sige, dahil may sablay ka sa akin, ipakukulong kita. Pinakulong, di ba? So, nandun siya. So, nagpatuloy si hari sa paghahan. At sa pagpunta nila sa gubat na malayong-malayo and what, naka-encounter siya ng cannibal, group ng cannibal. O alam niyo na po yung nangyari. So, yung mga kasama niya, inihain sa Diyos-Diyosa ng mga cannibal na yun. Diba, pag cannibal, kinakain yung tao, tama? So, kinain niya, naubos yung niya, at nag-iisa na lang yung haring ihahandog. Yan, ito na yung catch nung story. Nung ihahandog na siya, teka lang, meron pa pala, bago ko pala ihandog, doon pala sa pag-hunt nila, naputol yung kamay niya. Yan, yun pala yun. At isa yun sa mga nire-regret niya. Kasi nga yun yung sinabi nung, pangalan yun? Nung kanyang kanang kamay. O, naputol yung kamay mo, God is good all the time. So, dun na-offend. Yan yung sinasabi kong na-offend yung hari. And then, sige, si hari na ang isusunod na ihahain. Paghahain sa kanya, chinek siya nung mga cannibal. Sige, tignan natin kung magandang hain itong Pagkakita sa kamay niya, putol. Putol yung kamay ng hari. So that time, dahil hindi siya kaaya-aya at hindi maganda siyang handog, hindi siya pinatay. Nakauwi siya, nakabalik siya sa Tapos, pag-uwi niya sa kaharian nila, nagtathank siya sa Lord, nagtathank siya lalo na dun sa kanyang alalay. Sabi niya, dahil sa'yo, nagpapasalamat ako dahil naligtas ako, nabuhay ako, dahil yung kamay ko na naputol, yun pala yung purpose ng God para hindi ako mamatay. Pero ikaw, sabi niya gano'n, nagtataka ako sa'yo. Bakit Bakit nung pinakulong kita, hindi ka nagreklamo, hindi ka gumawa ng kung ano-anong bagay para sa akin, o hindi ka nagalit sa akin. Ang sagot mo pa, God is good all the time. Di ba? Wala siyang reklamo Pinulong mo ako, wala akong kasalanan, may sinabi lang akong God is good all the time. Pero anong sinabi niya? Alam niyo po, mahal na hari, kung sakali man, nagpapasalamat pa rin ako, dahil kung sakali man, na hindi mo ako pinakulong, malamang kasama po ako sa namatay doon sa di ba? So, God is good all the time. So, sa ating mga circumstances, sa ating mga situations, God is good all the time. And He has a purpose and plan for our lives. Yan. Point number 2 na tayo, haba. Sige na. First time bahala kayo, wag niyo na ulitin to, Ate Shea. Okay, sige. Sabi po, si Ruth has dependence on God's power and provision. Ito yung magaganda diba? Power, provision. Ito yung gustong-gusto ng mga Christian to yung prosperity, provisions, power, strength, lahat. Pero sa buhay ni Ruth, ganito siya nagpakita ng dependence sa Panginoon.
Root 2 and 2. Ayan, episode 2 na tayo. Huwag kayo mag-ala. Ano to? Lagot kayo. Mamaya pa tayo matatapos sa episode ni Ruth. Ayan, para kayo nanonood ng teleserye. Ayan, sabi sa Root 2. And Ruth, the Moabite, said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, Go ahead, my daughter. Ano yan? Ano yan nakita ko dyan? Sana nakita nyo rin. Ganito po yan. Nagdepend si Ruth sa God's power and provision. Why? Ruth initiated to go and pick up the leftover grain. Di ba ho nga, sa Moab, tagutom, wala makain. So pagbalik nila sa Bethlehem, wala din silang pagkukunan. Wala naman sila eh. Di ba? Iniwan sila ni Abimelech, walang pag-aari, walang anything. So wala sila, in short. Zero sila na bumalik sa Bethlehem. And yet, ayan, ito, mamaya, young people, eto kayo ngayon. Huyo kayo mamaya. Mamaya pa yon. Sabi ka, Ruth initiated to go and pick up the leftover. Ano yung ginawa niya doon? Nagkusa. May kusang palo si Ruth. Hindi siya tamad, sabihin na natin, yun ang word. Hindi siya sablay sa karakter na meron siya. Agad-agad siya, hindi siya inutusan hindi niya inintay kung ano yung dapat gawin. She knew what God has something to do with her and with Naomi. Dahil alam niya na may power ang Diyos. At yung provision ng Diyos, mararanasan niya. Kung kikilos siya. Yan yung nasa Bible, di ba? Hindi ho tayo nananalo sa loto sa blessing. Huwag tayo masa sa loto. Bad yun, di ba, love? May mga ganon, di ba? I mean, wagong hindi tumataya sa loto huwag kayong well, talaga. Mali kayo ng assumption. Pero hindi, I mean, ang provision ng God, walang yan. Hindi yan bumabagsak lang wala kang ginagawa. Amen? Dapat, alam natin na wino-work out natin yan sa panalangin, sa pagtitiwala, sa pag-aksyon. Hindi siya magic na dadating lang sa'yo. And that was Ruth. She showed yung energy to work out na magkaroon sila ng provision. Because that is God's plan for them. Si Ruth, sabi siya sa dito, on the go to work and support Naomi. Bait niya, no? Sobrang mabait na manugang. Tapos, eto ngayon na maganda. Doon sa episode 2 na to, sa Ruth 2 na yan, alam niyo po ba kung sino yung na-meet niya? Nandyan na si Boaz. Okay, para ho sa kaalaman ng lahat, Boaz is the kinsman redeemer. In short, typology po siya ni Jesus Christ. Ayan ano ho natin yan? I-remember natin sa isip natin na yung kabutihan na pinakikita ni Boaz sa panahon na yon at sa life ni Ruth and Naomi, he is like Jesus Christ, a redeemer, a provider, the powerful man sa panahon na yon. Because he is like Jesus Christ. Yan. Tandaan natin yan na pag naiisip natin that Jesus Christ is like Boaz. And kung ano yung nababasa natin sa Bible ngayon, that kung ano yung kabutihang ginawa ni Boaz, yun yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Amen. Sabi dito po, si Boaz kasi di ba? Ayan, ito yan. Parang nakikita ko dito yung asawa ko, wow, Boaz, are you over there? Siya po kasi, si Boaz po ay medyo may edad na. Yan. Kay Ruth, ayan. So si Ruth, ba't kayo tumatawa? Bata pa yung asawa ko, huwag kayong ano po siya, si Ruth ay, batang biyuda. Ayan. I assume bata po siya, di ba? Kasi, during that time, sinabi ni Naomi din yun makakahanap ka pa ng magandang lalaki dyan, ng matipuno. Pero Ruth chose Naomi na makasama. And, ayan, so, ganoon
sabi ko nga, hindi ko makita kung saan i-describe si Ruth. Pero ang gusto kong nakita doon yung description ni Ruth is the character, not the physical. Pero I believe, maganda siya. Parang ako ba si Ruth? Hindi naman. So, oo, di ba? Sa mga nag-MTM, maganda ba si Ruth, mga kapatid? I guess, oo. Kasi, during that time, yan sa teleserye to, parang si Boaz yung, naka-dalawang sulyap sa kanya nung sa harvest, ang tawag daw dito? Sa fields. Sabi nga. Kasi nga, di ba, siya sa panahon na yon, kailangan niya maghanap buhay. Si Boaz talagang nakita niya kasi uso na pala yung marites noon. Kasi napag-alaman ni Boaz din sa mga, hindi na natin isa-isayin yung Ruth, na may darating na si Naomi, yung dating taga Bethlehem, na may kasamang manugang. And napag-alaman niya na si Naomi, may kasama si Ruth na darating. And inalam niya bakit sumama, So, nakita niya na napakabait ni Ruth. Dahil sinamahan niya yung kanyang biyanan na nag-iisa. So, that time, attracted na siya kay Ruth. And ito yung nakita kong character ni Ruth. Ginawa niya kaya niyang gawin to have this provision from the Lord. And including yung kanyang magiging future husband. Ito na si Boaz dahil nakakatuwa po ito. Basahin natin, kung haba pala nito. Yung Ruth, 19, yan. Nabanggit ko na kasi kung paano na-attract si Boaz sa kanya. Sabi doon, ang ganda ho ng ginawa ni Boaz kay Ruth. Kasi talagang binigyan siya ng favor. Dahil mag-harvest siya dun sa mga tira-tira lang yun lang yung kukunin niya dun Hindi naman siya yung talagang kasama sa makakakuha ng mga harvest, but yung tira-tira lang. Pero Boaz showed kindness to her. Alam niyo bakit? Sinabihan niya pa yung mga magsasaka niya na, "Ops, wag niyong saidin niya mga nalalaglag dyan at dagdagan niyo pa." Wow! Yan ang provision ni Lord. Hindi ka magwo-worry na mawawalan ka bagkos bibigyan ka pa niya. Amen po ba? Huwag tayong mag-worry, mga kapatid. Because God is good all the time. He will provide for us. And that is Jesus Christ, the Boaz of those time noong panahon ng mga taga-Israelites. And sabi po dito, Boaz has a Christ-like attitude. Character was manifested in the life of Boaz's life. Sa Ruth 2:19, her mother-in-law asked her, "Where do you glean today?" Ayan. Saan ka nag-harvest? Saan ka kumuha ng mga mga grain? Ayan. Sabi doon, "Where did you work? Bless the man who took notice of you." Ayan, si Boaz. Then Ruth told her, "Mother-in-law, about the one at whose place and she had been working. The name of the man I work with today is Boaz, she said." Yan. Si Boaz daw ang kanyang naging tumulong sa kanya during that time. "The Lord bless him," Naomi said to her daughter-in-law. "He has not stopped showing his kindness to the living and the dead." She added that the man in our close relative, he is the one of our guardian redeemer. Yan. Praise the Lord. Sabi doon, ang gusto ko yung sinabi diyan he has not, Boaz, he has not stopped showing his kindness. Never nag-stop, nagpakita ng kabutihan si Boaz sa mga living and the dead. Ayan. Parang ako, nakikita ko doon, God is telling me, pakikita ko sa iyo ang aking kabutihan, ang aking goodness, kung mabuhay o mamatay ka man. Wow. Yun yung panghahawakan ko na message ng Lord sa umagang ito. That Ruth showed kindness to Boaz, syempre sa biyanan niya. And the Lord bless him. Bless her with her kindness. So, and provisions, of course. Yung power na yon naranasan natin. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa anumang ating pangangailangan. Bagkos, God will provide. God will do the best for us.
Ito yung maganda. Ayan na mga young people. Ito. We need to obey and follow God's command. Yan. Ruth 3:5-6. I will do whatever you say, Ruth answered. So she went down to the threshing floor and he did everything her mother-in-law told her to do. Wait lang. Eto na. Nagkamabutihan na. Ayan. Ano na to? Episode 3. Nagkamabutihan na si Boaz and pangalan niya? Si Ruth. So, Ruth followed her mother-in-law's command. Ang ganda, no? Sabi niya, I will do whatever you say, Ruth answered. Ang sarap pong maramdaman o mapakinggan na I will do whatever you say. Mga young people, ayan. Sabi ko sa inyo, may tatanong ako sa inyo. Kayo po ba yung mga kabataan na pag inutusan ng magulang, wait lang po. Naku, raise your hand. O mga nanay, may mga anak ba? Yeah, gusto ko yung honesty ni Kuya Dan. Di ba, wait lang po. I'm not telling na bad kayo or what, hindi naman. But sa parents side, sa mga nanay, sa mga tatay, if you follow your parents immediately, wow, ang sarap ng pakiramdam nun. So, ganun din yung naramdaman ni Naomi kay Ruth when she says, I will do whatever you say. Next. Follow the parents and ang lahat ng mga inuutos ng mga magulang natin. Hindi tayo ipapahamak ng parents natin. Tandaan natin yan. So, naalala ko si Pastor Melvin, Dr. Melvin. Sabi niya ayaw niya maging doktor. Tama po ba ako? Pero he followed Pastor Ralph's idea or request na, sige mag-doktor ka. Pero the result is, pinagpala siya ng Panginoon. Kasi he obeyed his parents. So, tayo din mga kapatid, share ko ba? Sige. Nung bata pa ako, 16 years old po ako na maging born-again Christian. And hindi po Christian ang family ko. During that time, sila Ate Te, sila Pastor Leonard, kasama ko po every Sunday nandito sa church. Sa mga hindi po nakakilala, yun nga po, young people kami dito. Kaya si Pastor Hector, parati kami sinasabing, panahon pa ng ng That's Entertainment, nandito kami. Hindi alam ng mga young people kung ano yung That's Entertainment, bahala kayo dyan, i-google nyo. Ayan. Andyan po si Kuya Germs, patay na si Kuya Germs. So anyway, yun, 16 years old. So, hindi Christian ang parents ko. So, marami akong time dito sa church. Kasi, young people kami, every Saturday, practice ng choir, practice ng worship, lahat ng, tas Sunday, worship, buong araw, mag-outreach, magba-Bible study. So, ganun, yung, routine, lifestyle ng pagiging teenager ko. And notice yun ng parents ko na hindi Christian. Sabi ko, pinagalitan ako. Ano ba, puro church ka na lang, wala ka nang ginagawa. Ramdam niyo ba yan, mga young people? May mga ganito ba dyan? Isa ako doon sa mga ganong klaseng young people noon. So, dahil bago pa kaming Christian, ang init-init namin noon. Gustong-gusto namin nandito sa church. Gusto-gusto namin ng mga gawain. At doon ako lumalago, syempre, na the more I know Jesus Christ, the more I love serving Him. So, doon time na yon. Syempre, hanggang ngayon. So yun, halos Sabado, Linggo, buong araw nandito. Nainis sa akin ang nanay ko kasi nakakaligtaan ko na yung gawaing bahay. Mahirap lang po kami na wala po kaming washing machine noon. Tagalaba po ako. Imagine naglalaba po ako. So ganun yung dapat assignment ko sa bahay pero hindi ko nagagawa. And that time, nagalit siya, si nanay, sabi niya ganun, huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang pupunta dyan sa church na yan. Kung pupunta ka, magpalit na tayo ng pangalan. Naririnig ba ako ng nanay ko? Kinuha na siya ng Lord. Pero yun ang point doon. My point is, sinabi niya sa akin yun, huwag ka nang pupunta dyan. Ang sakit-sakit sa dibdib ko na, ayoko. So, siyempre gusto kong magsaserve sa Lord. Gusto kong nagwo-worship, gano'n. Bata pa ako noon, iyak ako ng iyak sa Lord. Pero that time, naaalala ko si Pastor Sammy, yung pastor dito nun. So, isa sa mga in-advise niya, obey your parents. Yan. So, tarang 2 Sunday, hindi ako nag-attend. Pero during that time na hindi ako nag-attend,
ginawa ko na yung gusto ng Lord. Kasi ang sabi naman ng Lord, ipakita mong Kristiyano ka na. Ipakita mong nagbago ka na. So, that time, nung Sabado-Linggo, laba, linis, gano'n. Tulong kay nanay, gano'n. So, tatlong Sundays. So, ika-third Sunday na yata, effort. Nagbihis ako, pero walang dialogue, walang anything. Pupunta ako sa church. Walang dialogue. Walang hesitant na wag kang aalis, wag kang pupunta. But, sabi niya, sige. So, I praise God for that. Kasi alam ko na kumilos ang Panginoon sa buhay ko. At binago niya ako to give Him all the glory. At that time, nakita ko kung gaano ka-powerful ang pag-obey sa parents. So, mga young people, obey your parents, sabi doon. And sa mga father, eto ngayon, ang tanong ko dito, si Boaz nakita natin, di ba? Kung paano niya ipinakita yung pagkalinga niya, pagtulong niya sa buong family niya. Ginawa niyang the best example ang pagiging makapangyarihan niya o isang ama niya o isang hari o makapangyarihan dun sabihin natin, siya po ba yung pwedeng tawagin nating kapitan o ng barangay o mayor ng buong city na yon. And she showed that good character example sa mga kapatid. And again, nakita ko dito, sa mga tatay, you need to lead your family. Ito yung maganda dyan. Lead niyo mga tatay, ang mga family niyo sa family altar. Yan. Ginagawa ba natin to, love? Pero striking sa akin to. Kasi yun yung ginawa sa panahon ni Boaz nung time na yon. Nililid niya yung mga tao hinuhubog niya yung mga tao sa maging magandang buhay o maging maganda yung klase ng buhay nila dun sa Bethlehem. And dabi dito, lead your family, kagaya ng paglilid ni Boaz sa kanyang bayan. And sa mother, ito siya. Be the light that shines like a diamond. Ayan. Di ba? Sa panahong ito, Naomi and Ruth, talagang hindi sila ganun kakilala, ka-well-to-do na babae. But then, pinakita ni Ruth ang kanyang character. Siya yung a woman with a noble heart. Naging maganda siyang halimbawa ng isang manugang. Yan. Ang maging katulad tayo na isang nanay o isang manugang of this present generation like Ruth, a good daughter-in-law, a loving wife, an obedient wife, a perfect example of a soldier. She obeys and never complains. Yan. Di ba? Masunurin siya sa inutos sa kanya. And next, sige po, tuloy natin. Ito na yung love story nila. Sa Ruth 3, verse 10, sabi doon, "The Lord bless you with my daughter," she replied. "This kindness is greater than what you showed earlier. You have not run after the younger men, whether rich or poor." Ito na yung love life nila ni Boaz. Parang during that time, pinipili, dahil sumunod na si Naomi, sumunod na si Ruth kay Naomi na gusto niyang mapangasawa o maging partner in life niya si Boaz. At nakita rin ni Boaz yun na ang purpose ng Lord sa buhay nila ay talagang maging maayos. Basta love din ni Boaz si Ruth during that time. And nung makita niyang gumawa ng paraan, kung babasahin niyo gumawa ng paraan na mag-meet sila o sila yung magkatuluyang during that time, sinabi ni Boaz sa kanya, "The Lord bless you, my daughter," he replied. He replied, "This kindness is greater than what you have showed earlier. You have not run after the younger men, whether rich or poor." Ito na siya. Si Ruth, yung perfect example ng pagpili nung kanyang magiging partner in life. At ipinakita niya yung kindness na meron siya sa kanyang personality. So, depending on God's power and provision, you need to show kindness to everyone. Ito yung nakita ni Boaz kay Ruth. Nagpakita si Ruth ng kindness at choose niya yung the best.
Sa mga young people, again, paano ba tayo choose na magiging partner in life? Pogi ba? Dapat ba si Pogi yung natin, criteria? Pogi ba lang ba yung character na meron gusto nating i-choose as partner in life? O ano yung pipiliin nyo? Ito ba yung Christian, pero hindi kagwapuhan? Pero pipiliin nyo ba yung Pogi na hindi Christian? Yung Pogi na hindi Christian? Wag ganon. Alam niyo po, ang nasa kong nakikita dito, lahat ng Christian pogi at maganda. Kaya wag ho kayo mag-hesitate na ipiliin ang Kristiyano. Yan. Yan po ang ididiin ko sa mga young people. Yan. Because Ruth choose the best. She chooses Boaz. At wala pong age doesn't matter, Ito yun, Sabi doon, yung kindness niya, nakita ni Boaz, hindi ka nag-choose ng mas bata, mas pogi. Pero chinus mo ako, ang pogi ko. Parang gano'n. Yun ang sinabi ni Kuya Ed ba yun? Pinagpala ka talaga, boy! Joke lang. Hindi nga po, mga young people. Choose the best. Choose God's will for you. Walang kapalit. Walang hindi pwedeng, yung isang tabi mo yung command ng Lord. Do not equally yoke with unbeliever. It's a must, mga kapatid. Kaya mga young people, yung mga batang narito, yung mga Sunday school, i-announce nyo yan. Joke lang. Pero, the best thing na gagawin nyo sa buhay nyo is to choose what's God's will for you. And it is a Christian person na dapat maka-partner in life niyo. Habang buhay yan. So, yun nga. Pag sinubo daw yung kanin, hindi mo na iluluwa pag nag-asawa na kayo. And Ruth choose, hindi choosy si Ruth. Ayan, di ba? Hindi ka bataan o kagwapuhan si Boaz. Pero pinili niya. Hindi siya choosy. Yan. Regardless of age, status in life. Yan. Hindi siya ganun ka particular sa kahit ano, but sinusunod niya yung kalooban ng Panginoon. And sabi dito, be kind to everyone. Ito pa, gusto ko yung parating sinasabi ni Pastor Ralph, naalala ko to. It is better to be kind than to be right. Yan. Hindi ho dapat natin isipin o gawin yung bagay na, tama ito Ito yung gusto ko Ito yung alam kong tama. Pero hindi ka naman nagiging magandang halimbawa. Hindi pa rin siya nakakalugod sa Panginoon. So, do what is best. Do what is pleasing sa Panginoon. And be kind. Yun. Next, be kind at work. Ito yan. Marami akong pahalimbawa sa trabaho na ang hirap-hirap maging mabait. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sobrang yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Yung the spirit is willing, but the flesh is weak. Pero, choose pa rin to be kind. At school, at home, everywhere. Yung simple gesture ng kindness, gawin nyo para makita ng ibang tao na ang Diyos ay kumikilos sa buhay niyo. Ito pa, be kind, sharing your life in social media. Ayan. May mga nakikita po ba kayo dun sa mga nagpo-post sa Facebook na ano ba yung tawag mo dun? Cryptic post. Yan. Yung mga nagsasabi, ang sama-sama ng mga tao, ganun. So, marami tayong nagagawang hindi natin alam na nakakasakit. But God wants us to be kind. Kahit sa social media, kahit sa anong gagawin natin. Sabi dito, think first before you click. Naalala ko si Pastor Maidon. Muntik na ma-scam yan. Na meron daw violation si Tammy. Dahil dahil may, nakapangalan po sa kanya si Tammy, so sa kanya magre-reflect yung Ang galing ng pero during na chinachat po ni Pastor kung may violation ba si Tammy sa daan, wala naman pala talaga. So, in short, po yun? Yung scammer po yung nag-text sa kanya na may violation na dapat bayaran. And God is good. Kasi, yun nga, we need to be kind. Kahit sa social media, wag po tayong mag-grant ng mga heartaches o problems natin doon. Bagkos, give it to God.
Siyempre, yung power ng Panginoon, yung provision ng Panginoon sa anumang pangangailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Sabi dito, showing kindness has rewards. Ito yung maganda. Pag mabait ka, ibibless ka ni Lord. Di ba? Yan na yun. Sabi dito sa Ruth 3:11, now my daughter, do not be afraid, I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of a noble character. Ito na yung title natin. God provides. Ito yung reward na ibibigay ng Panginoon kapag meron kang noble heart. Kapag ginagawa mo yung tama. Kapag ginagawa mo yung kalugod-lugod sa Panginoon. Anong sabi dito? And now my daughter, do not be afraid. I will do for you all you ask. Wow, ang sarap pakinggan, ano? Pakinggan, i-imagine natin na ang Panginoon ang nagsasalita sa atin yan. Whatever we ask, ibibigay ng Panginoon. So, put it in our hearts. Masarap maramdaman, maranasan ang provision, ang power ng Panginoon sa buhay natin. But be kind. Yan, sabi doon. And, eto pa yung maganda rito. Sinabi ni Ruth, as surely as we live, I will do it. Sa chapter 3, verse 13 na tayo. Stay here for the night, and in the morning, if she wants to do his duty as a guardian redeemer, let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. Ito po si Boaz ang nagsasalita. So, imaginein natin na si Boaz sinasabi na wag kang mag-worry, stay put ka lang dyan. Wag kang gagalaw, wala kang dapat alalahanin. Do not be afraid, sabi pa nga niya. Ito kasi yung time na sa episode 4 na to, episode 3, sinasabi dito na may problem pa bago sila ikasal eh. Hindi smooth ang kanilang relationship hindi pa sila magka-relation. Doon sa panahon ni Boaz, kailangan, bago niya mapangasawa, mayroon munang approval ng clan. Kasi wala pa siyang right para kunin o mapangasawa si Ruth. But Boaz made a promise. Boaz assured her na if he is not willing, yung isang maghingi sila ng approval, as surely as the Lord lives, I will do it. Basta ang Diyos ko ay buhay, basta ang Diyos ko ay naririto, I will do it. Gagawin ko para sa iyo. Kaya, yung assurance na meron tayo sa Panginoon, hindi yun mawawala. Kahit anong mangyari, kahit sumablay pa tayo sa mga ginagawa natin, kahit marami pa tayong kasalanan, God will do everything for us. And yun yung magandang result ng reward na meron tayo kung mag-show tayo ng kindness. And that's the power, dependence on God's power and provision. Yes, last na point na po ito. Okay. Dependence on God is dependence on God's presence. Ayan, ito na yung i-highlight natin. Kung gusto nating pagpalain, kung gusto nating maranasan ang provision, ang guidance ng Panginoon, magbabad tayo sa presensya ni Lord. Amen? Yan ang gusto niya. Sa Ruth 4:4, hindi ko po alam kung paano natin interpret itong Ruth 4:14. Ruth 4:14. Yan. The woman said to Naomi, praise be to the Lord who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. Ito yung the Lord is telling me na, sino yung sinasabihan niya, na praise be to the Lord who this day has not left you. Ito yung presensya ng Panginoon sa buhay ni Ruth at sa buhay ni Naomi. Hindi iniiwan ng Panginoon sila sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, kasama nila ang Panginoon. Who has not left you. Hindi ka iniwan ng Diyos. At hindi ka niya iiwan kahit kailan. And yun ang gusto ng Panginoon. Magbabad tayo sa presensya na. And how to do it? Una, earnestly seeking God's guidance and wisdom in all aspects of our lives. Dapat alamin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Ipag-pray natin kung ano yung kalooban niya para sa atin at manatili tayo sa kanyang presensya. Ito yung maganda dyan. Paano natin gagawin ang manatili sa presensya ng Panginoon? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. I-seek natin ang Diyos sa buhay natin kung gusto nating manatili ang presensya ng Diyos sa ating buhay. And how is that? Paano po ba yun? Maraming ways to know Christ. Andito yung prayer time natin.
Diba? Yun. Seek God first. Please, mga kapatid, have time in prayer. Alam nyo, ito pang isa. Have time to watch, to hear, to listen sa MTM hour natin every 6 o'clock. Ako guilty na hindi ko na-attend pero I desire, kasi nasa bus ako, nasa trabaho, hindi ko mapapakinggan. But I urge you mga kapatid, ang MTM hour is a big help para lumago tayo sa ating pananampalataya at manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ang gaganda po ng mensahe doon, ang ganda ng mga insight na maririnig natin. Ako po, isa sa mga masasaya ko, yung morning watch. Mga kapatid, to be in the presence of God every day, dapat kasama natin ng Panginoon. Gagawin natin na makasama natin ang presensya ng Lord sa bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. And sa Joshua 1:8, sabi dito, para manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Keep this book of the law always in your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and success. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Ito lang yung magbibigay sa atin ng lakas, ng way, ng daan o ng kalakasan para magawa natin yung lahat ng bagay. If we seek God first. If we read His Word, gawin natin yan mga kapatid. Medyo on this message, guilty po ako. Talagang pag nagme-message ka talaga, ikaw mismo ang unang tatamaan ng mensahe ng Panginoon. And kulang din po talaga ako sa time on reading God's Word and praying. But this time, tinuturuan ako ng Panginoon to do what is pleasing to Him and what is right, and to do all the time ang maranasan ang presensya ng Panginoon. Do this mga kapatid. It will help you a lot. Walang duda, walang paltos na hindi natin maranasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon kapag nasa presensya niya tayo. And ito po, exert time to know Him more. Seek Him deeply within your heart. Ang favorite song ko po, nung una pa akong nag-special number dito, I want to know you more. Yan. So, sana po maging din natin yan. Desire ng puso natin to know God more in our life. Seek Him, pray daily, continually ask God's guidance sa buhay natin. And ganda nung sinabi doon, no? And then, you will be prosperous and successful. Gusto po natin maging prosperous and successful? Seek God's Word. And best part of God's presence, sa Ruth 4:17-18. Ito na po yung last episode. Ganda. Bakit po ba natin inaaral to? Sabi sa Ruth 4:17, the women living there said, Naomi has a son, and they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. This then is the family line of Perez. Perez was the father of Hezron. Kung na po itutuloy yan. But, ano po yung message dyan na binibigay ng Panginoon? Yung love life ni Ruth and Boaz, nagbunga na. And naipanganak ni Ruth si Obed. Because of the plan, purpose ng God sa buhay ni Ruth, dependent siya sa power ng Panginoon, dependent siya sa provision ng Lord. And eto na, biniyayaan sila ng isang anak na si Obed. And you know what? Kung ano yung kadugtong niyan para sa akin and para sa inyo, I believe. Obed was born. Why? Because under siya sa lineage ng family ni Joseph. And because of Joseph, Jesus Christ was born for us. Masaya po ba kayo na ipinanganak si Jesus para sa atin? Yun yung the best thing na nakita ko sa Book of Ruth. Mahaba man tong nababanggit ko, mga nasasabi ko, but it only boils down dun sa buhay ni Jesus Christ na binigay para sa atin. God loves us so much that He gave His only begotten Son para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. So, nasaan po ba tayo ngayon sa ating mga buhay Kristiyano? Are we doing the best thing na gusto ng Panginoon? Are we doing what God wants us to be? 7 days without God. Ano yung nakikita natin dyan? Mourn day. Pag Tuesday, Tears day. Pag Wednesday, Waste day. Pag Thursday, Thursday. Pag
Pag Friday, fight day. At pag Saturday, shatter day. At pag Sunday, sin day. Gusto ba natin ang ganitong buhay? No. Di ba hindi? Ayaw natin to. Monday, ito yung gagawin natin. Go on a walk and listen to worship music. Ayan. Pwede yun, di ba? Have the presence of God. Next, read Psalms 145. Suggestion lang to mga kapatid. Then pray it back. Ganda ng 145. Try nyo basahin sa bahay. Pray without asking for anything. Just praise and thank. Yun, di ba? Ang saya siguro ng Lord na marinig na ang prayer natin, puro praises and thanks lang. Baka napapagod na yung Lord na hingi tayo ng hingi. Wala namang masama doon. But sinishare ko lang po ito na it's one thing na pwede natin gawin. And Thursday, sabi doon, try this, journal prompt, and then, Lord, you were faithful when. Wow. Eto na yung MTM. Di ba? Mag-MTM tayo. Gawin natin to. Ito nga, suggestion every Thursday lang. Pero dapat every day. Yan. Friday, confess to the Lord that are weighing on you. Confess sins. Sins. Kung ano man yung kasalanan mo, surely patatawarin ka pa ng Panginoon. Hindi lang pag Sabado, hindi lang pag Friday. Then, create a quiet time. Plan when, where, how, what you'll study. Ayan. Mga tatay, mga nanay, gawin natin to, please. It will help us grow in faith in the Lord. And Sunday, post sticky notes throughout the house with prayer request. Ayan. Try nyo nga po ito. Ako, ang prayer request ko, nasa, anong tawag doon? Ay, hindi ko dala. May journal po ako na sinusulatan. And good thing, God is good. Sa lahat ng mga sinusulat ko, the Lord answers my prayer. So, praise the Lord. Finally, in conclusion, blessing of dependence in trusting God's plan, God's purpose, God's power, provision, and God's presence. Ito yung mga mararanasan natin. We have the strength and guidance. God provides strength and guidance in times of difficulties. Marami tayong mararanasang problema, but God will provide yung lahat ng kasagutan sa ating mga dalangin at problema. And peace and assurance, mararanasan natin to kagaya ni Ruth. Trusting in God's bring peace and assurance even in uncertain times. Kahit hirap na tayo, kahit hindi natin alam ang gagawin natin, God will give us peace and assurance na masasagot ng lahat ng ating pangangailangan. Purpose and fulfillment. Makakamtan natin yung kasapatan o kasagutan, katugunan ng lahat ng ating hinihingi sa Panginoon. Living in dependence of God can lead to a more meaningful and fulfilling life. Sarap nun, Pag naranasan natin ang presensya ng Panginoon, pag sinunod natin ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng tunay na meaningful life. Fulfilling. Walang katapat yung peace and joy na mararanasan natin. Growth and transformation. As you depend on God, you will be transformed by His love and grace. Kaya ng Panginoon yan, mga kapatid. Ano man yung dinadanas mo ngayon, ano man yung problema mo ngayon, yung sorrow, yung problem, yung pain, He will turn it into joy. He will transform you, mga kapatid. He will give you the best. Mayroon ka mang sakit, mayroon ka mang kabigatan sa buhay, may problema ka man, God will give love and grace sa iyo, kapatid. Lastly, ito po yung challenge question. If you choose to be a Ruth of present generation, a woman with a noble heart, the one who chooses God and says, Lord, where you go, I will go. Then the question is, where do you want to go? Are we the root of the present generation? Tayo po ba yung naninindigan na gagawin natin ang lahat, makasama lang ang Panginoon? Gusto ba nating sumunod sa gusto ng Panginoon? Gusto ba nating maranasan ang blessing ng dependence sa presence ng ating Diyos? If we want that, I believe, ang mga root ng present generation, tayo mga kababaihan, and kayo mga kalalakihan, yun ang gusto ng Panginoon. Ruth, ang sabi ng title natin, Ruth, a woman of God with a noble heart. Tayo po ba yung may noble heart? Tayo po ba yung may desire na papurihan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa? Kaya ba nating sabihin, Lord, I will go wherever you go.
Let us all pray. Dakilang Diyos Ama, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. I praise you, Father, for giving us this wonderful time na makarinig ng mga salita mo. Even sa mga nararanasan naming hirap, problema, sakit, ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal. Kailangan lang po namin magdepende sa inyo. Kailangan po namin gawin ang lahat ng bagay na nakalulugod sa inyo. Lord, ipa-experience mo po sa amin yung tamang way to know your plan and purpose in our life. Guide us, Lord, na mag-entrust sa'yo fully sa lahat ng aming gagawin. And Lord, gawin mo rin po ang buhay namin ay tunay na magdepende sa power mo, magdepende sa provisions mo, hindi sa kung ano-anong bagay na nandito sa mundo. But we will only depend on you, O God. And truly, Lord, the best thing that we need to do is to stay in dependence of your presence, in your presence. Guide us, Lord. Help us, O God, na manatili sa presensya mo. We are not strong enough para malabanan yung tukso, yung mga kaaway, yung mga battle namin. Meron kami kanya-kanyang battle, but God, you're here to guide us, to lead us. Hayaan mo, Panginoon, na manatili kami sa presensya mo. Maramdaman namin ang pag-ibig mo, maranasan namin ang power mo sa aming mga buhay. Wala kaming kakayanan, Lord, to do on our own. But we will depend on you, O God. Because we know that you are the great God who loves us, who cares for us, and who never leaves us. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pagpapala mo. Hindi po sapat yung word na salamat, O God, sa mga kabutihang binibigay mo at ipinakikita mo. You're truly a great God who loves us, who cares for us, and who never stop loving us. Thank you for your life. Thank you for your presence. At Lord, salamat dahil wala pong katapat yung pagmamahal na nararanasan namin. Because ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal, na tunay na naggagabay. Thank you, Lord. We have your presence. We have your guidance. Thank you for everything, O God. Kung sino man po sa amin dito, O Diyos, ang nakakaranas ng matinding pagsubok, give us wisdom, O God. Give us strength and power to know your plan, to do your will, O God. Be with us, O Jesus. Kung sino man po, Panginoon, ang may kakaranas ng sakit, physical, spiritual, O Lord, pagalingin mo ang bawat isa sa amin. Palakasin mo kami, Panginoon, sa mga karamdamang aming nararanasan. In Jesus' name, alam ko, Lord, pagagalingin mo kami. Magtitiwala kami sa iyong power. Magtitiwala kami sa iyong strength, O God. We know, O God, na kakayanin mo ang lahat ng problema ang aming kinakaharap. Sino man, Lord, ang may financial na pangangailangan. O Lord, magtitiwala kami na ikaw ang great provider. And we will depend on you, Lord. Ikaw lang, walang iba. And we will entrust everything to you, O God. Ano man yung pangangailangan na yan, Lord, tutugunin mo yun in your own way, in your perfect time. Lord, we have nothing, and we are nothing without you. So, Lord, we ask your presence. We ask your guidance. Every day, O God, gusto naming manatili sa presensya mo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa biyaya mo. Muli, na-entrust namin sa iyo ang lahat. And thank you for this wonderful time, O God. Naitawid po ito sa tulong mo. By your grace, by your might, I thank you, God. I praise you, Father. In Jesus' name I pray and I give thanks. Amen and amen. Salamat po. Purihin po ang Panginoon.